Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, hello sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga subscribers mo sa YouTube. Aminin kong isa ako sa mga adik sa programa ninyo. Masasabi kong bisyo ko na talaga ito. Siya nga pala, tawagin nyo na lamang po ako bilang Rosa. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking past love life at masasabi kong first love at first puppy love, Papa Dudut. Kasama sa sulat kong ito si Rico, hindi niya totoong pangalan, kababata at classmate si Rico noong elementary. Siya ang tipo ng taong makulit, palaasar at sakit ng ulo ng mga teachers. Maski ako ay literal na sumasakit ang ulo dahil sa madalas niyang pagpapapansin. Samantala, noong mga bata pa kami, kapag uwian na karamihan sa amin, ay sinusundo pa ng mga magulang at habang naghihintay sa aming mga sundo, ay nagpapalipas muna kami ng oras ng mga kaibigan kong babae. Sa pamamagitan ng paglalaro ng Chinese garter, mamayang kaunti ay mayroong lumapit sa amin, isang batang lalaki. Pwede ba akong sumali sa inyo? Tanong nito sa amin. Agad naman akong lumingon at nakita ko si Rico, ang numero 1 alaskador sa klase namin. Napataas naman ako ng kilay. Nasabihin niyang gusto niyang sumali sa amin. Sasali ka? Ano ka bakla? Babae lang ang sumasali sa Chinese garter. Inform ko noon sa kanya. Bakit? Sino bang may sabi sa inyo na babae lang yung pwedeng maglaro niyan? Yung paglukso-lukso ninyo? Diyan sa garter. Kaya din niya ng mga lalaki. Pagmamalaki pa niya. Lalo kong napahirap sa kanya. Sorry ka na lang. For girls only lang ang laro namin. Ayaw namin may kasamang lalaki sa paglalaro namin. Mataray kong sagot sa kanya. Yung mga kalaro ko naman ay nakatingin lang sa amin ng mga sandaling yon. Teka Rosa, bakit ba ayaw mo sa akin ha? Usisan ni Rico sa akin. Sa ayaw ko sa'yo, anong magagawa mo? Mataray kong sagot sa kanya. Grabe ka naman. Tila nasaktan si Rico sa sinabi ko sa kanya. Malikot at makulit ka kasi. Sirain mo lang yung paglalaro namin. Dagdag ko pa sa kanya. Ikaw, Rosa, sinubukan kong maging nice sa'yo pero ayaw mo. Ang pangit mo naman. Bigla na lamang wika pa niya sa akin habang nangaasar. Nag-init naman ang ulo ko sa aking narinig. Anong sabi mo? Ang sabi ko, pangit ka. Pangit, pangit. Panunukso pa niya sa akin. Hoy Rico, wag mo namang asarin si Rosa. Baka isumbong ka niyan sa mami niya. Saway naman sa kanya ng kalaro kong si Bella. Kahit magsumbong pa siya sa mami niya, hindi ako natatakot. Nagmamalaking sagot pa ni Rico sa aking kalaro. Talagang isusumbong kita sa mami ko. Napipi ko na sabi ko sa kanya. Di isumbong mo. Pangit si Rosa. Pangit si Rosa. Pangit si Rosa. Pangaasar pa niya sa akin. Habang tumatawa, sa sobrang pikon ko, ay nilusob ko si Rico at pinaghahampa siya sa katawan at mukha. Gumanti rin si Rico sa panghahampa sa akin. Pagkatapos noon, ay kinuha pa niya ang puyod ko sa buhok. Pagkatapos ay patakbo itong umalis. Hinabol ko naman ang pasaway na yon. Habang siya ay patuloy sa panunukso sa akin. Nang hindi ko na siya mahabol, ay napasalampak na lamang ako sa damuhan at napaiyak. Lagot ka sa mami ko Rico. Isusumbong talaga kita. Banta ko pa sa kanya. Habang humahagulhol ako. Samantala, narinig kong tumigil sa panunukso si Rico at parang nagsisisi
na lumapit sa akin. Rosa, sorry na. Kaya lang naman kita inaasar. Kasi para pansinin mo ako, palagi mo na lang kasi akong sinisingitan Katwiran niya sa akin. Lumayo ka sa akin. Ayaw ko na sa'yo. Ang sabi ko sa kanya habang umiiyak. Rosa, sorry. Oh, ayan na. Yung puyod mo sa buhok. Pagkatapos noon ay ibinalik niya sa akin ang kanyang kinuha. I hate you. 3 beses kong sinabi yon sa kanya. Dahil sa sobrang galit, pero bigla na lamang natawa si Rico sa sinabi ko sa kanya. Talaga? Hate mo ako? Pwes, ako? I love you. Sabi pa niya sa akin. Nagulat naman ako at napatigil sa pag-iyak dahil sa mga narinig ko. Tigil ka dyan, ang bata-bata mo pa para sabihin yan sa akin. Yun ang totoo, Rosa. Mahal kita. Giit ni Rico. Alam ko sa paglaki natin. Mamahalin mo rin ako. Tandaan mo yan. Kumpiyansang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut. Hindi ko talaga alam ang dahilan kung bakit ganon kagrabing mangulit si Rico sa akin. Palagi niya akong kinukulit, inaasar, kaya madalas ay umiiyak na lamang ako at nagsusumbong sa mga magulang ko sa kabilang banda. Hindi ko siya sineseryoso sa pagsabi niya ng I love you sa akin. Siyempre, mga bata pa kami noon at alam ko namang hindi seryoso si Rico sa sinasabi niyang yon. Papa Dudut. Lumipas ang mga taon at sabay kaming lumaki ni Rico, nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan namin. Dala ng puberty. At aaminin ko na unti-unti akong nagkaka-crush sa kanya dahil lumalabas na ang kagwapuhan niya. Sa madaling salita, si Rico ang first puppy love ko. Rosa, bakit ang lungkot mo ngayon ha? Hindi ka ba masaya? At graduate na tayo ng grade 6. Usisa sa akin ni Bella. Masaya naman ako. Kaso may mamimiss ako. Halos hindi ko maituloy ang sasabihin ko dahil nahihiya ako. Teka, wag mong sabihin sa akin na si Rico ang namimiss mo ha? Natatawa niyang tanong sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagtapat sa aking kaibigan. Aaminin ko, oo, namimiss ko nga ang kakulitan niya. Mamayang kaunti ay may tinanong sa akin si Bella. Rosa, may crush ka ba kay Rico? Ang alam ko, kaya mo siya namimiss ang kakulitan niya dahil crush mo siya. Natawa na lamang ako sa logic ni Bella. Pero deep inside ay aaminin ko na crush ko nga ang lalaking yon. Hindi lang ako vocal dahil natatakot ako na baka asar lamang ako ni Rico. Nako, umaming ka na. Sina Celia at Andrea nga, nahahalata nila na may crush ka kay Rico. Pagpapatuloy pa ng kaibigan ko. Ha? Naku, ewan ko sa inyong tatlo, sabi ko na lamang sa kanya. At hindi ko inamin. Pero hindi ko rin yon diniinan. Napapailing lamang si Bella sa akin dahil naman ang hilig mong itanggihan totoo. Pero lumalabas naman sa mga kilos mo, sabi pa niya sa akin. Sandali, ano naman ang masama? Kung maging crush ko si Rico, kumpronta ko kay Bella. So, crush mo nga si Rico? Nanunubok na tanong ng kaibigan ko. Pag-amin ko. Bella, ganito ba ang feeling? Na nagkaka-crush ka sa isang tao? Gusto mong palagi siyang makita na kapag hindi mo siya nakita ay malungkot ka? Ewan ko, siguro. Pero ang importante, umamin ka. Umamin ka na crush mo si Rico, ang sabi ni Bella. Sabay tawanan ng malakas. Dalaga ka na, pangasar pa niya sa akin. Yun nga lang Papa Dudut, ay hindi na talaga kami nagkita ni Rico. Pagkatapos ng graduation namin, aaminin kong sobra ko siyang namimiss. At kahit na weird, ay hinahanap ko talaga
ang kakulitan niya. Ewan ko ba, pero na mga panahong iyon ay hindi na ako nasanay na walang kumukulit sa akin. Samantala, nang sumapit na ako ng high school, ay marami akong nakilala na mga kaklaseng lalaki na aaminin kong mas gwapo kesa kay Rico. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko sila pansin. Si Rico pa rin kasi ang laman ng isipan ko kahit na anong klaseng gawin ko na pag-move on. Samantala, sinubukan ng mga kaibigan ko na i-match ako sa mga kaklase naming lalaki dahil ako lang ang hindi nagkaka-boyfriend sa barkadahan. May mga pagkakataon, nagpe-pretend pa silang ako at sekreto nilang nire-replyan ang mga love letters na pinapadala sa akin ng mga manliligaw ko. Siyempre, noong madiskubre ko yon ay nagalit ako. Pero napatawad ko rin sila dahil na-realize ko na wala naman silang masamang intensyon. Gusto lang nila akong maka-move on kay Rico na kung tutuusin ay dapat ay nakalimutan ko na dahil infatuation lang naman ang nararamdaman ko noon sa kanya. Pero hindi ko siya makalimutan. Papa Dudut, ewan ko ba, kahit ilang taon na kaming hindi nakikita ni Rico ay hinahanap ko pa rin siya. At sa kagustuhan kong makita siya ulit ay inaasa ko sa radio ang pagkakamus sa kanya. Oo, Papa Dudut, pinaparequest ko siya. Madalas noon sa radio, lalo na kapag birthday niya tuwing December 8. Sobrang saya ko kapag nababasa ng mga DJ sa radio ang mga pabati ko kay Rico dahil nagbabaka sakali na marinig niya ako at maalala niya ako, Papa Dudut. Kahit na ilang taon na ang lumipas, ay hoping pa rin ako na isang araw ay magkikita ulit kami ni Rico kahit na walang katiyakan kung hanggang kailan ako maghihintay. Papa Dudut, paglipas ng 4 na taon ay hindi pa rin kami nagkita ni Rico. Kaya unti-unti na rin akong nawala ng pag-asa. Ngunit nang uso na ang social media noon tulad ng Friendster at MySpace. At sa kasamang palad, hindi ko mahanap si Rico kaya tinanggap ko na rin ang katotohanan at nag-decide na mag-move forward na lamang. Pero nang minsang umuwi ako sa Batangas para magbakasyon ay nashock ako dahil hindi ko ine-expect na magkikita kami ni Rico. Malaki ang pinagbago ng itsura niya. Tumangkad siya at naging mas cute kumpara dati. Pero sa pagkikita namin yon ni Rico ay walang nanaig na kamustahan dahil siguro sa hiya. Kaya walang pansin ang naganap. Sising-sisi ako pagkatapos noon, Papa Dudut. Kaya umasa ako na sana'y muli kaming magkita ni Rico at doon ay gagawin ko na ang lahat para magkausap kami. At isang linggo pa ang lumipas habang namamasyal kami sa mall kasama ng mga kaibigan kong sina Bella at Celia ay muli kaming pinagtagpo ni Rico ng tadhana. Ilang linggo pagkatapos ng aking high school graduation. Bella, Celia, kayo ba yan? Tanong agad ni Rico sa dalawa kong kaibigan. Pagkalapit niya sa amin, medyo nainis lang ako dahil hindi niya naman lang ako binati. In fairness, ang laki ng pinagbago mo ha, ang tangkad mo. Grabe, may paghahangang sabi ni Celia kay Rico. Rico, si Rosa, hindi mo ba natatandaan? Panunubok ni Bella. Baka halata siyang nakasimangot ako. Of course, natatandaan ko. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niya. Natatawa at may halong pangaasar. Nawikan ni Rico sa akin. Kung ganon, bakit hindi mo raw siya pinansin? Nung nagkita daw kayo dito sa plaza, usisa pa ni Celia. Yun ba? Kasi
Ano eh, nahihiya kasi ako. Wika ni Rico. Sabay tingin sa akin. Ewan ko. Pero pakiramdam ko ay nag-blush ako ng mga sandaling yon. So, kaya pala. Pagkatapos mong ngumiti, deadma ka lang sa akin. Hirit ko pa sa kanya. May konti pa akong sama ng loob noon dahil sa pang-aasar niya sa akin. Uy, Rico, may chika ako sa'yo. Si Rosa, crush ka niyan? Sabi ng bida-bida kong kaibigang si Bella. Siyempre, agad kong kinurot sa tagiliran ng kaibigan ko bilang protesta. Tumawa lamang na malakas si Rico. Matagal ko nang alam yan, Bella. Matagal nang patay na patay sa akin si Rosa. Kumpiyansang sagot ni Rico sa amin. In fairness, ha? Wala ka pa rin kupas. Makapal pa rin ang mukha mo. Ako naman ang nagbiro sa kanya. Rosa, 4 years pala tayong hindi nagkita. Ano? So, kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Tanong pa niya sa akin. Naku, walang boyfriend yan. As in no boyfriend since birth. Si Celia ang sumagot para sa akin. Talaga? Bakit naman? Rosa, crush mo pa rin ba ako? O baka naman hinihintay mo lang ako? Curious niyang tanong sa akin. Bakit naman kita hihintayin? Hello? Hindi na kita crush. Pagtatanggi ko sa kanya. 4 years na ang lumipas. Pero hanggang ngayon, denial queen ka pa rin. Natatawang balik ni Rico sa akin. Umamin ka na kasi girl. Panunukso ni Celia sa akin. Binalingan ko naman ang inis. Ang dalawa kong kaibigan. Anong umamin? Ikaw Celia, kayo ni Bella. Manahimik kayo dyan. Sita ko pa sa kanila. Oh, heto ka na naman. Lumalabas na naman. Ang pagiging tigre mo, kunin ko na lang ang cellphone number mo para lahat tayo masaya. Sabi pa niya sa akin. Ayaw ko nga, pagtanggi ko kunwari kay Rico. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa'yo. Ang number ni Rosa, bida-bidang sabi ni Bella sa kanya. Ikaw talaga Bella, kahit kailan. Para kang bubuyog sa fast food, bida-bida. Naiinis na sabi ko sa aking kaibigan. O naman, pinagdadamot mo pa. Kay Rico yung number mo, if I know. Gusto mo rin namang makatext si Rico. Balik naman sa akin ni Bella. Ha? Nako, Rosa, huwag ka nang magpatay effect dyan. Be nice. Segunda naman ni Celia. Don't worry girls. Sanay na ako sa ugali ni Rosa. Lalo tuloy akong nacha-challenge. Wika niya. Habang nakangising nakatingin sa akin. Ligawan mo na Rico. Biglang sabi pa ni Bella. Agad kong sinaway ang dalawa kong kaibigan na obviously ay kumakampay. Masaya ako. At nagkita ulit tayong dalawa Rosa. Rosa? Pagpasensyahan mo na ako kung mapang-asar pa rin ako. Hanggang ngayon ha, sana maging friends tayong dalawa. Ano? Pwede ba? Sinserong tanong sa akin ni Rico. Pwede naman. Nahihiya akong sagot sa kanya. Papa Dudut. Pagkatapos noon, ay bigla na lamang nag-text sa akin si Rico. At doon na nga nagsimula ang kumustahan namin. Nagkaroon kami ng regular na komunikasyon. At sa paglipas ng panahon, ay muling nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon. Ay nanligaw siya sa akin at sinagot ko naman siya. Makalipas ang ilang buwan, first year college kami noon, Papa Dudut. Masayang masaya kami ng mga panahong iyon. Akala namin ay wala nang katapusan. Pero mali pala kami dahil pagkaraan ng ilang buwan ay nagsimula na ang mga misunderstandings sa aming relasyon na eventually ay nauwi sa hiwalayan. 9 months lang ang tinagal ng relasyon namin kaya naging masakit sa akin ang hiwalayan namin. Kaya naisip ko noon na maghanap ng panakipbutas. Kaya wala pang 1 buwan ay nagkaroon na ng kapalit si Rico sa puso ko. Nakita ko kanina yung bago mong boyfriend .
Siya pala yung pinalit mo sa akin. Malungkot na wika ni Rico sa akin nang magkita kami sa labas ng university campus. That time, sa FEU ako nag-aaral. Habang sa San Sebastian naman si Rico, huminga lamang ako ng malalim ng mga sandaling yon. Ayaw ko na kasing dagdagan pa ang sakit at malamang selos na nararamdaman ni Rico. Pagkatapos ng 9 months ng relasyon natin, magkakalabuan din pala tayo at ang sama. Parang napakadali kong palitan. Wala pang 1 buwan, nakahanap ka kaagad ng kapalit ko. Alam mo Rosa, ang sama talaga ng loob ko kanina habang nakikita ko kayo ng lalaking iyon na magkasama. Hindi ko maiwasang maramdaman ang sakit. Sabi pa sa akin ni Rico, "Teka, sinusundan mo ba kami ni Carl?" Usis ako sa kanya. "Hindi, nagkataon lang na parehong bus lang ang sinakyan natin 3 kanina." Malungkot niyang sagot sa akin. "Rico, masaya na ako kay Carl. Kaya please, tama na." Pakiusap ko noon sa kanya. Pero hindi tumigil noon si Rico. "Masaya ka ba talaga sa feeling niya? O baka naman panakibutas mo lang siya?" Agad naman akong sumagot sa kanya. "Hindi ko siya panakibutas." "Okay?" Paglaro ko. "Mahal pa rin kita Rosa." Maya-maya, pagtatapat sa akin ni Rico. "Bakit ba kasi? Nakipaghiwalay ka kaagad sa akin? Nagkatampuhan lang tayo. Tapos hiniwalayan mo na kaagad ako. Bakit? Siguro nagkamali ako sa'yo. Pero hindi naman dapat. Humantong yun agad sa hiwalayan. Napakababaw kasi ng dahilan." Sabi pa niya sa akin habang naiiyak. "Mababaw ba yun? Sa tingin mo?" "Para sa akin hindi." Sagot ko sa kanya. "Misunderstanding lang. Yung nangyari sa atin Rosa, madali nating makakalimutan yon. Please, bumalik ka na sa akin." Nagmamakaawang wika pa ni Rico. "Sorry, pero mahal ko na si Carl." Gate ko. Umiling siya bilang sagot sa akin. "Hindi ako naniniwala Rosa. Alam kong mahal mo pa rin ako. At si Carl, panakibutas mo lang siya." Ang sabi pa niya. "At gaano ka nakakasigurado doon ha?" Kompronta ko. "Sigurado ako Rosa dahil nararamdaman ko. Please, bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Magsimula ulit tayo." Hindi talaga siya susuko hanggat hindi niya nababawi ang aking puso, Papa Dudut. "Please, Rico, wag mo munang guluhin ang isipan ko. Sa totoo lang kasi, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Oo, aaminin ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Pero paano si Carl? Ayaw ko siyang masaktan." Gulong-gulo na noon ang puso't isipan ko. Kung hindi mo siya mahal, kailangan mo siyang hiwalayan. Mas masasaktan siya kung malalaman niyang panakipbutas mo lang siya. At saka, paano rin tayo? Hahayaan na lang ba natin na maging malungkot ang buhay natin dahil sa mga maling desisyon? Please Rosa, wag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Bumalik ka na sa akin." Pilit niya akong kinukumbinse. Hindi ko alam kung ano ang susundin ko. Malungkot at naiiyak kong sagot sa kanya. "Ang maipapayo ko lang sa'yo, kapag usaping pag-ibig, puso mo lang ang sundin mo. Magpakatotoo ka sa mga nararamdaman mo." Payo pa ni Rico sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pain pressure. Bibigyan naman kita ng panahon para makapag-isip. Basta, palagi mo lang tatandaan. Anumang oras mo gustong umalik sa akin, umalik ka lang. Handa kitang tanggapin. Anumang oras. Pagpapatuloy pa niya. Papa Dudut. Muli kaming nagkabalikan ni Rico, pero nagpatuloy pa rin. Ang problema sa relasyon namin, hindi kami magkasundo sa maraming bagay. Kaya naisip ko noon na baka hindi pa kami handa na pumasok sa isang relasyon, kaya isang desisyon ang aking ginawa. Rosa, hindi ko pa rin matanggap yung pakikipaghiwalay mo sa akin nung isang araw. Sabi ni Rico sa akin.
nang muli niya akong dalawin sa aming bahay. Ramdam kong sobra siyang nasaktan sa ginawa ko. Ginawa ko yon dahil yon ang alam kong makakabuti sa ating dalawa. Pagtatanggol ko sa aking naging desisyon. Talaga ba? Para bang gustong sabihin sa akin ni Rico na walang naidulot na mabuti ang aking desisyon? Rico, oo, alam nating mahal natin ang isa't isa. Pero hindi pa tayo handa. Hindi pa tayo emotionally mature para pumasok sa ganitong relasyon. Paliwanag ko sa kanya. Rosa naman, college students tayo. Nasa tamang edad na tayo. Sabi naman niya sa akin. Kaso hindi pa tayo handa. Ako, aamin ako. Hindi pa ako handa. Sorry Rico, pero hindi ko pa priority ang pag-ibig sa ngayon. Marami kasi akong gustong gawin na alam ko hindi ko magagawa nang nandyan ka. Pagtatapat ko sa kanya. At ano naman yun ha? Usisan niya sa akin. Gusto niya talagang malaman kung ano ba ang saloobin ko. Basta marami. Sorry talaga Rico. Pero kasi parang hindi pa ako gaanong kasigurado na ikaw na ba talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Siguro sinabi ko sa iyo na mahal kita pero hindi ko yon sigurado kung panghabang buhay na ba yon o puppy love lang. Ewan, paliwanag ko sa kanya. Puppy love? Ano tayo, teenager? Medyo natawa ng kaunti si Rico sa sinabi ko. Ngunit nanatili lamang akong seryoso. Hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi tayong hindi magkasundo sa lahat ng bagay? Minsan, napapaisip ako na baka hindi tayo compatible sa isa't isa. Alam mo yon? Baka hindi tayo destiny para sa isa't isa. Conclusion ko. Muling sumeryoso ang mukha ni Rico. Ang problema kasi sa iyo, Rosa, madali kang sumuko, hindi mo kayang ipaglaban kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. Kaya nga, hindi pa ako emotionally stable pagdating sa pag-ibig. Sorry talaga Rico, pero siguro nga, dapat na nating tuldukan ang relasyon natin. Hindi pa panahon para sa atin. Yon ang naging final na decision ko. Rosa, sa totoo lang, sobra talaga akong nasasaktan. Sa ngayon, malaki na ang ininvest kong emosyon sa relasyon natin. Siguro, ngayon, hindi ka pa talaga handa sa isang seryosong relasyon na gusto ko. Pero ang tanong, kailan ka magiging emotionally stable? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, panahon lang ang makapagsasabi. Tipid kong sagot sa kanya. Rosa, kung sakaling handa ka nang magmahal ng seryoso, babalik ka pa ba sa akin? Maya-maya. Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, Rico. Pwedeng oo, pwede ring hindi. Tadhana na lang ang makakapagsabi niyan. Sabi ko na lamang sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Rico sa sinabi ko. Pagkatapos noon ay balak na niyang umalis. Ngunit pinigilan ko siya saglit. Rico, salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Sobra kong na-appreciate yung mga efforts na ibinigay mo sa akin. Sayang nga lang at nauwi lang yon sa wala. Alam mo, hindi ka mahirap mahalin. Pagka wala ako sa buhay mo, dumating naman ang isang babaeng mas deserving sa pagmamahal mo. Hindi pa huli. Ang lahat sa atin, Rico, naniniwala ako na magiging masaya pa rin ang mga buhay natin kahit na wala na. At lipas na ang relasyon natin, mahaba-haba pa ang sinabi ko sa kanya. Bago ako nagpaalam sa kanya. Hindi Rosa ang dapat mong sabihin. See you later dahil naniniwala ako na may pag-asa pa rin tayo. Parang hindi ngayon o sa makalawa. Hindi ko pa rin sinasara ang pagkakataon na magkabalikan ulit tayo. Hirit pa niya sa akin. Pagkatapos noon
ay tuluyan na kaming nagkahiwalay na dalawa, Papa Dudut. Naging masakit ang hiwalayan namin, pero natanggap namin kinalaunan na hindi pa panahon para sa aming dalawa ni Rico. Nagkaroon kami ng kanya-kanya naming buhay, pero nagpatuloy ang komunikasyon namin. Yun nga lang ay bilang magkaibigan na lamang, samantala lumipas ang ilang taon at nagkaroon kami ng kanya-kanyang relasyon. Nabuntis ni Rico ang girlfriend niya. Simula noon ay parang lumamlam ang komunikasyon namin. Hanggang sa nauwi na nga sa total blackout. Sayang, aminin kong nanghinayang ako sa naging kinalabasan ng love story namin ni Rico kahit lagpas isang dekada na ang lumipas. Siguro nga, Papa Dudut, hindi talaga kami ni Rico ang para sa isa't isa. At kung sakaling magkita ulit kami, bahala na ang tadhana sa amin. Papa Dudut. Ito lamang ang may babahagi kong istorya sa ngayon. At sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. Sa segment ninyo na Papa Dudut Stories, muli maraming salamat sa inyo. God bless. At more power ang inyong tagahanga, Rosa. Maraming salamat sa iyo, Rosa, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Tadhana na lang ang makakapagsabi kung kayo pa rin ni Rico ang magkakatuluyan sa huli. Pero ngayon, enjoy mo muna ang life mo at huwag mong isarado ang sarili mo sa mga dumarating na opportunities. Huwag mo ring pigilan ang sarili mo na magmahal ng iba. Malay mo, matagpuan mo ang lalaking makakahigit pa kay Rico. Palagi mong tatandaan, Rosa, na ituloy mo lamang ang buhay at hanggat maaari ay huwag kang magpakulong sa nakaraan. Move forward and let destiny do its course.